The secret of blessings revealed. Ayan. Ang pagbubunyag. Hallelujah. Okay na? Ang pinaka-text po natin ngayon ay doon po sa Deuteronomy chapter 8, verses 17 to 18. Deuteronomy chapter 8, verses 17 to 18. Waki, alam mo na ang gagawin mo. Kaya huwag na ninyong iisipin na ang kayamanan ninyo'y bunga ng sariling lakas at kakayanan. Subalit alalahanin ninyong si Yahweh na inyong Diyos ang nagbibigay sa inyo ng lakas upang yumaman kayo. Ginagawa niya ito bilang pagtupad niya sa kanyang pangako sa inyong mga ninuno. Yan. Masyado yatang malakas Ang pinaka-verse po natin ay dun sa verse 18. Sabi po sa verse 18, NIV version, sabi po rin, but remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor as it is to this day. Tayo po ay manalangin. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito na minsan po makakarinig kami ng mga salita mo. At nawa po yung mga salita mo ay maging paalala sa bawat isa sa amin ng aming pangangailangan sa iyo bilang ikaw ang source ng lahat ng pagpapala. Kaya pagpalain mo ang mga salita mo na aming pag-aaralan, pagpalain mo po yung mga anak mo mag-aaral. Kaya sa umagang ito, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan, sa iyo po namin binabalik ang lahat ng kapurihan. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Palakpakan po natin ang Panginoon. So, the secret of blessings revealed. Ang pagbubunyag. Praise the Lord. Lagi ako pag nandito, hindi ko alam kung paano ko uumpisahan. So, ako po kasi mahilig pong bago mag-preach, kung may background, mahilig po ako magbigay ng background o mga history. At ako po naniniwala na kahit papano, yung mga background, nakakatulong po ito para lalo nating maintindihan yung sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya lamang po, ako'y mahilig po kasi sa Old Testament. Pag ako'y nagbibigay ng background, ang napapansin ko po, marami ang parang inaantok pagka salita na ng Diyos pagdating sa Old Testament. Kasi para sa kanila, hindi interesting ang Old Testament. Sa bagay, sa umaga pong ito, as I share the Word of God, kung meron pong makakatulog sa katabi nyo, wag na po nyong gigisingin. Kasi po, bihira naman ang speaker na merong anointing na kayang magpatulog ng mga nakikinig. Kaya, para naman po sa mga interesadong matuto, alam ko po, magugustuhan po ninyo yung pagbibigay ko ng background. So, ang background ko po ngayon ay yung a little of the Old Testament. Yung Deuteronomy po, alam niyo in Deuteronomy, it is Moses' farewell speech to the Israelites. Ito po yung farewell speech. Ano ba yung farewell speech? Pamamaalam ni Moses sa mga Israelita. At kung titingnan natin, the Israelites wandered in the desert for 40 years. Yun po ang sinasabi ng Bible. 40 taon yung kanilang journey. Actually, hindi po journey. Ang tawag po rito, wandering. Nagpaikot-ikot. Hindi po yung wandering na W-O-N. Ito po yung W-A-N. Wandering in the desert. Nagpaikot-ikot sa ilang. At para po makita natin, buksan nga po natin, tingnan natin yung opening statement ng Deuteronomy chapter 1. Opening statement po ng Deuteronomy. Chapter 1, verses 1 to 3. Tingnan nga po natin to. Pakibasa, Oye.
Ito ang tagubili ni Moises sa buong Israel nang sila'y nasa ilang sa ibayo ng Jordan, sa Araba. Ito ay nasa tapat ng Suk sa pagitan ng bayan ng Paran, Tofel, Laban, Haserot, at Di Sahab. 11 araw ang paglalakbay mula sa Sinai hanggang sa Kades Barnea, kung sa kaburulan ng Seir dadaan. Nang unang araw ng 11 buwan ng 40 taon, mula nang sila'y umalis sa Ehipto, sinabi ni Moises sa mga Israelita ang mga utos na ibinigay sa kanya ni Yahweh. Ayun. Yung unang salita, ito ang tagubilin. Ano yung tagubilin? Tagubilin. Ibig sabihin, huling paalam. Tagubilin ng isang tao na malapit ng mamatay. At kung titingnan niyo yung verse 2 sa opening statement, it takes 11 days to go from Horeb to Kades Barnea by the way of Mount Seir Road. 11 araw lamang po dapat ang kanilang paglalakbay. Pero dahil po sa pagrereklamo, sa pagsuway, sa hindi pagsunod ng mga Israelita, the 11th day journey became a 40 years of agony. Dahil sa kanilang pagrereklamo, hindi pagsunod, reklamo ng reklamo, halos araw-araw, reklamo ng reklamo, yung 11 araw dapat na paglalakbay, naging 40 taon. At tingnan natin kung anong petsa na rito. Sa verse 3. Sabi ron sa NIV, in the 40th year, on the first day of the 11th month, Moses proclaimed to the Israelites that all that the Lord had given to Moses. Sabi rito, anong petsa na? In the 40th year, in the first day of the 11th month. So ang ibig sabihin po, nung 40 taon ng kanilang paglalakbay sa ilang, nung 11 buwan ng unang araw, ibig sabihin po, 2 buwan na lang, tapos na ang 40 years journey nila. 40 years na wandering nila sa desert. Kakaintindihan tayo. So, 2 buwan na lamang po. So, ang Deuteronomy po, ang timeline nito, 2 buwan lamang po ito. At ibibigay po ko po sa inyo yung mga timeline mula po nung sila'y lumabas sa ilang, lumabas sa Ehipto hanggang sa dito po sa Deuteronomy. Ilang taon po yon? Ilang taon yon? 40 years. 40, ano pa? Ngayon, nung lumabas sila sa Egypt, Exodus 13 and 14, mula roon hanggang dun sa Exodus chapter 40. Ibig sabihin, yung kahuli-huli ang chapter ng Exodus. Doon ay binanggit na 1 taon ang ginugol nila sa kanilang paglalakbay mula sila ay umalis. Amen po ba? 1 year has gone by. At ang kinunsyon nila sa receiving the stone tablet at pagbibigay ng mga batas. At doon po sa Exodus chapter 35, there was an offering collected. Nag-offering po. Dahil sa sobra-sobra ng mga articles of gold and silver nila at mga clothing, ang dami nilang na-contribute hanggang sa doon po sa Exodus 35, pinigil na ni Moses yung mga nag-o-offering kasi sobra-sobra na yung offering nila. At yung offering na ito, ginamit nila for the construction of the portable tabernacle. Exodus 36 to 40 po, it talks about the construction of the portable tabernacle. Ano ba yung portable tabernacle? Ito po, ang tabernacle po, o yung toldang tipanan, it comprises, ito po, yung courtyard na pinaghahandugan ng mga handog, pinapatay dito. Nandito po ang holy place at nandito rin po ang most holy place. Construction po ito. Yung sa holy place, most holy place, lahat po ng articles na matatagpuan dito made of gold. Kaya nga, yung 5 chapters, it talks about the construction of portable tabernacle with all its furnishings.
Kaya po portable, sa paglalakbay nila, dibuhat po ito. Pero yung tabernacle na to, yung tabernakulo na ito, ginawa ayon sa pattern na pinakikita ng Diyos kay Moses. Kaya ito po ay natapos sa loob ng isang taon. Amen po ba? So, mula nung umalis na doon sa Egypt, hanggang sa dumating sila, hanggang doon sa end ng Exodus, it takes them 1 whole year. Makikita po yan sa Exodus chapter 40. Hindi ko lang mabasa kasi kung anong version eh. Pero isang taon po binanggit yan na isinet up na po nila yung portable tabernacle. At ang Leviticus po, sa aking computation, 1 month po ito. Ang Leviticus po, preparation for ordination of the high priest, si Aaron at si kanyang mga anak. Doon po tinatakel yung mga Levites. Kasi kaya nga Leviticus po yun, ang unang pamagat po dati niyan of the Levites na tumutungkol sa mga Levites. The priest and the Levites. At dito kung makita niyo, offering, paghahandog doon sa mga high priest sa kanyang mga anak, yung mga ritual na ginagawa. And it took them 1 month. Isang buwan po yun. Paano ko nalaman? Kasi po, merong hint doon po sa Numbers chapter 1 verse 1. Tignan naman natin ang opening statement ng Numbers chapter 1 verse 1. Pakibasa nga uli. Oye. Numbers chapter 1 verse 1. So, sabi ron sa NIV, the Lord spoke to Moses in the tent of meeting, in the desert of Sinai, on the first day of the second month of the second years after the Israelites came out of Egypt. Yun ba yun? Opo. Sige, basahin mo sa Tagalog. Noong unang araw ng ikalawang buwan, matapos umalis sa Ehipto ang sambayan ng Israel, si Yahweh ay nangusap kay Moises habang siya ay nasa loob ng toldang tipanan na nooy nasa ilang ng Sinai. Ang sabi ni Yahweh. Okay na yun, okay na. So, anong makikita rito? May hint na po rito sa opening statement. The Lord spoke to Moses. Anong petsa na nun? First day of the second month of the second year. Ibig sabihin, 13 months have gone by. Mula po nung umalis sa Egypt. 13 months po ito. Kaya alam natin, yung sa Exodus, sa katapusan nito, 1 year. So, yung 1 month, doon po ang period ng Leviticus. Amen po ba? Nagkakaintindahan tayo. 12 plus 1 equals 13. 12 months plus 1 month is equal to 13. Okay po? Ngayon, ang numbers po ilan? Para makuha natin ang computation ng numbers, kung ano yung timeline niya, balikan natin yung Deuteronomy chapter 1 verse 3. Sabi ron, in the 40th year, in the first day of the 11th month, ibig sabihin, 2 buwan na lamang, tapos na ang kanilang journey. Amen po ba? So, 2 buwan ang period ng Deuteronomy. Pag sama-samahin mo, 13 months plus 2 months is equal to 15 months, which is equivalent to 1 year and 3 months. Okay po ba? Nagkakaintindihan tayo. Ngayon, yung 1 year and 3 months, isubtract mo yung 40 years. Ang lalabas, 38 years and 9 months. Iyan po ang period ng Deuteronomy. Actually, ang numbers. Actually po, yung numbers po, yung mga panahon na naglakbay sila sa ilang. 38 at 9 na buwan na naglakbay po sila ron. Amen po ba? So ito po yung timeline. From their flight in Egypt to Exodus chapter 40, 1 year. Leviticus, 1 month. Ang Numbers, 38 years and 9 months. At ang Deuteronomy, 2 months. Amen po. At least mayroon kayong idea. Kaya lang, yung iba hindi interesado. Ngayon, background po. Gaano ba karami ang mga Israelita na inilabas ni Moses dun po sa Ehipto? Para po meron tayong idea kung gaano sila karami, buksan natin dito po sa Exodus chapter 1 verse 7.
Exodus chapter 1, verse 7, sabi sa King James Version, "And the Israelites were fruitful and increased abundantly and multiplied and waxed exceeding mighty, and the land was filled with them." Natatandaan ko tuloy yung teacher ko sa ATS, teacher ko sa Old Testament. Bilib na bilib ako kasi ang galing magpaliwanag nun. Sabi niya, kung ita-translate daw sa Tagalog, ito pong Exodus 1:7, ganito. "At ang mga Israelita ay naging palaanakin hanggang sila'y dumami, maraming-marami ng pagkarami-rami. Kaya sila ay naging makapangyarihan at napuno nila ang buong lupain." So, ibig sabihin, napakarami na po nila nung panahon na iyon. Gaano sila karami? Doon po sa Numbers chapter 2, nagkaroon po ng census. Lahat ng mga kalalakihan, 20 years above, sinensus po para mag-produce na isang army kasi maglalakbay sa isa sila sa ilang. Kung sakaling sila haharangin ng mga tao roon, lalaban sila. 20 years above ang census po. Lalaki lamang, hindi kasama ang mga bata, hindi kasama ang mga babae. Nagkakaintindihan tayo? 20 taon lamang pataas ang sinensus. So, gaano sila karami? To give us an idea, actually, nandoon yung number kung ilan lahat, yung 20 years above. Hindi ba? Ang total, 603,550. Tama ba? Binanggit yan doon sa medyo bandang dulo ng chapter 2 ng Numbers. Tama ba yung number? 603,550. Ganun po sila karami. Kalalakihan, 20 years above. Ngayon, kung lang yun yung lalaki lang, 20 years above. Kung yung asawa nila ibibilang natin, kung yung mga anak nila ibibilang natin. So, para madaling bilangin, yung 603,550, i-round off natin. Gawin nating 600,000 na lang para madaling makompute. Okay po ba sa inyo? Yung 600,000, pag may asawa, madodoble. Di po ba? So, yung 600,000, pag may asawa, may asawa naman talaga sila. Nagiging 1.2 million. Pag magkakaroon ng isang anak, magiging 1.8 million. Pag dalawa ang anak, 2.4 million. Pag tatlo ang anak, 3 million. Pag apat ang anak, 3 million, 3.6 million. At pag 5 ang anak, 6 times 7, 4.2 million. Okay po ba? Tama ba? Ang sabi ng Bible, sila'y palaanakin hanggang sa sila'y dumami ng pagkarami-rami ng maraming-marami. Paano kaya sila rarami kung hindi marami yung anak nila? So, to give you an idea, para gawin na lamang po natin kung tatlo yung anak nila. Pag tatlo ang anak nila, 600,000, plus yung asawa, another 600,000, 1.2 million, plus tatlo yung anak, 1.8 million, magiging 3 million sila. Considering na tatlo po ang anak nila. Amen po ba? Nagkakaintindihan tayo. O sige, hihinto na po ako ron, safe na po, nasabihin natin, at least 3 million people ang inilabas ni Moses. Doon po sa Egypt. Yung mga Israelita nito, for 430 years, they were enslaved in Egypt. Naging alipin sila sa Egypt. Kaya nga, tuwan-tuwa sila nung makalabas. At pinangakuan sila ng Diyos na dadalhin sa lupang pangako, sa isang lupain na sagana sa lahat ng bagay, a land flowing with milk and honey, na kung saan sila ay magiging magandang buhay nila ron. Amen po? Yun po ang pangako sa kanila. Pero alam niyo po ba, yung pangako, hindi nagkaroon ng katuparan. Kasi nga, sa bawat araw na lang sa kanilang buhay, panay ang reklamo nila. Panay ang reklamo. Moses, inalis mo ba kami dito sa Ehipto para malibing kami sa ilang na ito? Dito naman halos wala kaming mainom. Mamamatay na kami sa uhaw. Meron pagkakataon, Moses, dito naman, wala kaming pagkain. Ang sarap-sarap ng kinakain namin sa Egypt.
meron dong pakwan, may melon, may pomegranates, may igos, at marami pang mga pagkain. Eh dito sa ilang, sawang-sawa na kami sa manang ito na binibigay mo sa amin. Reklamo sila ng reklamo. Kaya nga, nagalit ang Diyos sa kanila. At alam niyo yung pinakamatinding reklamo nila? Ang pangako ng Diyos, na dadalin sila sa lupang pangako, na malapit na nilang maranasan. Kaya lang, hindi sila naniwala. Doon sa Numbers chapter 13 and 14, Moses sent 12 spies to spy the land. Kaya, sinabi ni Moses, tingnan nyo, nagpadala 12 tik-tik. Tiktikan nyo yung mga tao doon. Ano bang klaseng tao? Ano bang klaseng mga bahay? Ano bang klaseng mga puno ang nando doon? At para maganda, mag-uwi kayo ng bunga ng mga prutas doon. And for 40 days, nagtiktik sila ron. Pagbabalik nila, may dala silang isang kumpol ng ubas na pasan-pasan niya sa isang pole. Nakatikin sa isang pole, buhat-buhat nila. Pero may isang kumpol na ubas. Sa atin ngayon, isang kumpol na ubas kayang-kaya nating buhatin nung panahon niya, gaano kaya kalaki yung ubas na yun? Biruin mo. Kailangan pang ikon sa pole na bubuhatin. Merong igos, merong granadas. Napakaganda ng lupain, nakita nila. Napakaganda ng lupain, sagana sa lahat ng bagay. Kaya lang, sabi nung majority, merong majority report, merong minority report. Ang majority report, sabi niya, maganda yung lugar, malaki yung mga bahay. Kaya lang, yung mga tao roon, pang mga higante, para lamang tayong grasshopper, nakakain lang ng buo. Yun ang report ng majority. Pero ang report ng minority, ni Joshua at ni Caleb, puntahan na natin. Kayang-kaya natin sila. Ibibigay sa atin ng Diyos sila sa atin. Wala na yung kanilang proteksyon. Sasamahan tayo ng Diyos. Pero ang pinaniwalaan nila, yung majority report. Natakot silang lahat, umiiyak, at gustong magbalik doon sa Egypt. At dito po sa puntong ito, doon po sa Numbers chapter 13, binigyan ng sentensya ng Diyos yung mga Israelita. Doon sa unang tinawag, isa man, walang makakapasok. Sa mga unang tinawag, walang makakatikim ng handa. Dahil sa kanilang pagsuway, dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya, dahil sa kanilang pagrereklamo, hindi sila nakapasok. Binigyan siya ng sentensya, walang makakapasok sa inyo. Ang makakapasok lamang, sino makakapasok? Si Joshua at si Caleb. Amen ba? Alam niyo ba, pati nga si Moses, na a very humble man, sabi ng Numbers chapter 12 verse 3, Moses was a very humble man, more humble than any man on the face of the earth. Pinaka-humble na raw sa lahat sa mundong ito. Pero sa kabila ng kababaan ni Moses, nahalukay lang ang inis ni Moses. Biruin ba naman, araw-araw nagrereklamo. At alam nyo, dun sa Numbers chapter 20, when they reached the place, dun sa desert of Sin, dun sa Kades, nagreklamo na naman sila. Moses, ano ka ba? Dinala ba sa ilang nito para patayin ng uhaw? So sa galit ni Moses, humarap sa Panginoon, sabi, Panginoon, ito na naman yung mga reklamador na ito. Anong gagawin ko sa kanila? Sabi niya, sabihin mo sa kanila na pumunta doon sa malaking bato at magsalita ka sa malaking bato at mula sa malaking bato, bubukal ang tubig. So, si Moses sumunod. Kaya lang, partial lang yung pagsunod niya. Kasi inis na siya. Sa halip na magsalita siya sa bato, anong ginawa niya? Instead of speaking to the rock, he struck the rock twice. And then water gushed out from the rock. Kaya lang, ang sabi ni Lord, hindi mo ako iginalang, hindi mo ako binigyan ng paggalang sa mga Israelita. Kaya ito ang naging dahilan. Maski si Moses at si Aaron, sinintensyahan din na hindi makakapasok sa lupang pangako. Pag yung Deuteronomy chapter 2 yata, o chapter 1, nakikiusap si Moses sa Panginoon na pwedeng papasukin siya. Pero sabi ni Lord sa kanya, tumigil ka na, Moses. Ganun po. Kaya
si Moses hindi nakapasok sa lupang pangako. At ito po, yung so, yung paglalakbay nila sa ilang, kaya naging 40 years, paikot-ikot, inantay muna ng Diyos na mamatay lahat. Yung mga nauna sa census, yung 20 years above, inantay nila na mamatay lahat. At nung mamatay na, another census was taken by Moses. This time on Numbers chapter 26. 20 years above, ganoon na naman. At ang bilang, kabuang bilang ng na-census sa ikalawang census, 601,730. Tama po ba? 601,730, 1,800 short of the first census. Ibig sabihin, walang ganong pagbabago. At least, mga 3 million people pa rin sila. Sila ngayon, yung mga bata, the younger generation. At ito po yung kasama ni Moses, nung pong doon sa Deuteronomy, nung sabihin niya, ang tagubiling ito ay ginawa niya, huling habilin niya sa mga Israelita. At sa loob po ng 2 buwan, yung huling buwan ng Deuteronomy, actually yung 1 month, ito po, 1 month na lang mamamatay na si Moses. At doon po sa Deuteronomy, ito po ay tagubilin, huling pananalita, farewell speech ni Moses. Sa loob ng 40 years, Moses, pinaalala po ni Moses. This is a recollection, commemoration of what has transpired in the wilderness for at least 40 years. Pinaalala yung pagre-rebelde ng kanilang mga magulang. Of course, he is now talking to the younger generation. At yung iba rito nakasaksi rin sa pagre-reklamo. Kaya ang sinasabi niya rito, mamamatay na siya para siyang isang magulang na nagbibigay ng tagubilin, ng huling habilin sa kanyang mga anak. Amen po ba? 30 years ito, 30 days. Pagkatapos ng 30 days, mamamatay na siya. At si Moses, mahal na mahal siya ng Diyos. Kahit na hindi siya pinabayaang makapasok, ipinakita naman sa kanya ng Diyos yung lugar na kung saan dadalhin niya ang mga Israelita para ibigay yung lupang pangako. Doon sa huling chapter ng Deuteronomy, verse 34, umakyat sila sa bundok, sa Mount Nebo, on the top of Pisgah. At pinakita ng Diyos sa kanya yung lupang pangako, yung kabuuan. Sabi niya, ito yung ibibigay ko sa mga Israelita. Ipakikita ko sa iyo, pero hindi ka makakatuntong. At doon po, namatay si Moses. Deuteronomy chapter 30 po ito. Namatay si Moses, at alam niyo po ba, ang sabi ng Bible, si Lord mismo ang naglibing kay Moses at doon sa plains of Moab. At wala raw tao nakakaalam kung yung lugar na pinaglibingan sa kanya. At si Moses po, namatay at the age of 120 years. Hindi lumabo ang kanyang mga mata. Hindi po nanghina ang kanyang katawan. He died at the age of 120. Kaya after 30 days, namatay siya. At doon yata sa Deuteronomy 34, verse 8 yata yun, and the Israelites mourned for him for 30 days. So maliwanag po, 30 years yung pamamaalam, 30 days yung pamamaalam, 30 days yung mourning, yung pagluluksa. Amen po ba? So, kumpleto na. Kaya ito po yung history niyan. Ngayon, balikan natin. Ang Deuteronomy, para nga pong huling habilin ni Moses. At pinapaalala na sa mga Israelites kung paano sila magtatagumpay, kung paano sila makakapasok sa lupang pangako, kung paano sila mamamana, mararating ang bayan, ang lugar na ipinangako ng Diyos sa kanila, a land flowing with milk and honey. At ang Deuteronomy po, paikot-ikot lang, sinasabi rito, para sila ay magtagumpay, kailangan mahalin nila ang Diyos nila ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong kalakasan, at ng buong kaisipan. Actually, Deuteronomy 6:4, binabanggit. At patuloy po, igalang nyo ang Panginoong Diyos, mahalin nyo siya, sundin nyo ang kanyang mga utos, at pagpapalain kayo ng Diyos. Kaya ang Deuteronomy, patungkol po ito sa pagsunod sa Panginoon. In fact, doon po sa Deuteronomy chapter 28 nga para sila pagpalain, kailangan yung sumunod sila sa Panginoon. Diba? Deuteronomy chapter 28, verses 1 and 2. Sa NIV, sabi niya,
if you obey the Lord your God and completely follow His commandments, all of His command that I commanded you, then the Lord your God will set you high above all the people of the earth, and blessing will come upon you and shall accompany you. Kaya pag sumunod daw sila, yung mga pagpapala na nakalagay doon, ibibigay sa kanila. Sa King James nga all this blessing shall come upon you and shall overtake you. Biruin mo, pag ikay sumusunod sa Panginoon, hahabulin ka ng pagpapala. Meron ba ritong gustong habulin ng pagpapala siya? Hindi ba? Ang sikreto raw po, ang Panginoon. Amen po. Pagsunod sa Panginoon, pagmamahal, paggalang, pagsunod sa ating pong Panginoon. Paikot-ikot lamang po yan. At yun pong verse natin ngayon, Deuteronomy 8:18, sabi ron, but remember the Lord your God. O our God. But remember the Lord your God. For it is He who gives you the ability to produce wealth. Ano sabi ron? Ngunit alalahanin nyo ang Diyos nyo na siya, He has given us the ability. So, anong mga bagay ang makikita natin dito sa talatang ito? Paalala po ito ng Diyos sa atin. But remember the Lord your God. Yun ang sinabi rito. Alalahanin daw po natin ang ating Diyos. Ang sikreto po para sa pagpapala ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Hesus, ang Panginoong Diyos. Kapag hindi po kasama ang Diyos sa buhay natin, hindi po tayo magtatagumpay. Malulungkot tayo, manlulupaypay, mapapahamak po tayo. Amen po ba? For without God, we can do nothing. John chapter 15 verse 5. Sabi ni Jesus, I am the vine, ye are the branches. He that abideth in me and I in him, the same bringeth forth much fruit. For without me, ye can do nothing. Sabi ni Jesus. For without me, you can do nothing. Kung wala ako, wala kayong magagawa. Apart from God, we can do nothing. Amen po ba? Kaya nga, ang bilin niya, dapat sa buhay natin, kasama ang Diyos. Amen po ba? Ang buhay po ba natin, kasama natin ang Diyos? Amen po ba? Pag kasama mo ang Diyos sa buhay mo, pag ikay nanampalataya sa Panginoong Diyos, sigurado ang pagpapala, kakamti natin. Amen po ba? Amen. Palakpak nga natin ang Panginoon. Kaya sabi, but remember the Lord your God. Marami pong mga tao, matapos magtagumpay, nakakalimutan na ang Panginoon. Di po ba? Yung iba, magkaroon lang kayo konting pera. Ang laki-laki na ng ulo. Wala nang kilala. Ang tataas na ng ihi. Forgive me for the term. Ang yabang-yabang na Kaya nga paalala doon sa 8:17, huwag nyo naman sabihin, kaya kayo yumaman dahil sa inyong kalakasan at kakayahan. Amen ba? Marami pong ganitong mga tao. Akala nila, kaya sila yumayaman, kaya sila tatagumpay dahil sa sariling lakas, sariling kakayahan. Pero tandaan po natin, it is God who gives you the ability to produce wealth. Ang wealth na binabanggit, hindi lamang po pera, hindi naman kasaganaan, kundi kapayapaan, kagalakan, magandang buhay na kasama ang ating pamilya. Amen po ba? Kaya nga, ang akala ng iba, sarili ng kakayahan, kaya nga yumayabang. Pero dito, ang isang bagay po na itinuturo natin ng Diyos, yung pong humility. Amen po ba? Tandaan natin, lahat ng nasa atin ngayon, hindi talaga sa atin. Pansamantalang ipinahiram ng Diyos sa atin. Amen ba? Ikaw ba yung lakas mo ba? Sarili mo yan? Yung katalinuhan mo ba? Sarili mo yan? Sa iyo nagmula talaga? Yung mga diskarte mo sa buhay? Yung mga talento mo? Nanggaling ba sa sarili mong kakayahan, kapaanan? May mga tao pong yumayaman sa pagninegosyo, ang galing sa negosyo, kaya yumayaman. Pero yung diskarte ay ibinigay ito ng kakayahan sa kanila ng Diyos. Maraming mga tao yumayaman dahil sa ganda ng boses. Merong mga tao yumayaman dahil gunting at suklay lang, yayaman na. Kasi binigyan ng kakayahan ng Diyos. Si Manny Pacquiao, kaya naging bilyonaryo.
Dahil kakayahan ang binigay ng Diyos. Magaling umilag, malakas manuntok, at mabilis. Ibig sabihin, lahat ng nasa atin ngayon, nagmula sa atin pong Panginoon. Everything that we have today, it comes from the Lord. Amen po? Because only God has the ability to bless us with these kinds of blessing. Amen po ba? Kaya, ang dapat po nating malauna, huwag nating lilimutin ang Diyos. Pangalawa, let's be humble enough na kilalanin natin na lahat ng mga bagay na nasa atin ngayon, mga pagpapala na nasa atin ngayon, kaya nasa iyo yan, ito ay nanggaling sa Panginoon. Amen po ba? But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Siya ang may kakayahan. Siya ang nagbibigay ng ating kakayahan para tayo yumaman. Amen po ba? So, kailangan yung total dependence sa Panginoon na lagi huwag natin siyang kakalimutan. Pangalawa, yung humility. Pangatlo po, na dapat nating malaman, imbis na magreklamo tayo, magbigay tayo ng thanksgiving. Magbigay tayo ng gratitude for all the things that God has given us. Amen po ba? Sa inyo pong buhay, meron po bang mga pagpapalang ibinigay ang Diyos sa atin? Amen po ba? Ayun ang ginagawa niyo pagka kayo pinagpapala. Nagpapasalamat ba kayo sa Panginoon? Minsan nga, pine-Facebook natin, Lord, sobra-sobra ang blessing namin. Salamat po, salamat po. Amen ba? Kaya, lahat ng pagpapala galing sa Panginoon. Kaya, huwag nating kalilimutan. Imbis na magmayabang, magpasalamat tayo sa Panginoon. Napakaraming pagpapala. Even the gifts, the talents, the abilities, binigay po sa atin yan ng Panginoon. Mga mahal natin sa buhay, bigay ng kaloob ng Panginoon yan. Kaya, magpasalamat po tayo. Kahit na nga po yung hindi magandang bagay, ipagpasalamat natin sa Panginoon. Di ba sa 1 Thessalonians 5:18, ang sabi ron? In everything, give thanks, for it's the will of God in Christ Jesus concerning you. Magpasalamat daw po tayo sa lahat ng bagay. Hindi lamang sa mga bagay-bagay na ating tinatamasa, mga pagpapala. Ibig sabihin ba, Lord, magpapasalamat ako sa kalalagayan ko? Ipagpapasalamat ko ba to? Yes. Kasi, sa pamamagitan ng kalagayan ko, napatunayan ko sa Panginoon na mahal ko siya. Na sa kabila ng ganitong kalalagayan, narito pa rin ako nakatayo. Sumusunod, nananampalataya at may kapayapaan na may kagalakan, nananampalataya sa Diyos. Amen po ba? Sa kabila ng aking kalalagayan, napatunayan ko kay Lord na pwede pa rin maglingkod sa Panginoon kahit na bulag, kahit hindi nakakakita. Amen po ba? Yes. Marami tayong mga kahirapang dinaran sa mundong ito. Meron ba ritong walang pagdurusa o hirap? Mga challenges and adversities in life? Taas nga ang kamay ng wala? Hindi ba lahat naman tayo nahihirapan? Hindi ba kayo nahihirapan? Sa palagay nyo, ako kaya hindi nahihirapan? Palit kaya tayo? Sino papayag? Ibig sabihin, ano man ang kalalagayan natin sa buhay, tandaan natin, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi sa bawat pangyayari sa ating buhay, sigurado pong may plano ang Diyos. At ang Diyos, ang kanyang plano ang pinakamataas. Hindi siya maaaring magkamali. Isaiah chapter 55 verses 8 and 9, For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than my ways, and your thoughts higher than, and my thoughts higher than yours, sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, ang kaisipan ng Panginoon ay mas mataas kaysa sa atin. Yung kanyang pamamaraan, mas mataas. Alam niya ang kanyang dapat gawin, walang dapat magturo sa kanya. At kapag tayo sumusunod sa kanya, bilang mga anak niya tayo, Father knows best for His children. Alam ng Diyos ang pinakamagandang bagay na ibibigay niya sa kanyang mga anak. Amen po ba? At hindi siya maaaring magkamali. Pero kung minsan may mga plano tayo, mga bagay-bagay na ang ganda-ganda ng ating plano, pero hindi natutupad. Minsan, nag-put up tayo ng business, pinag-pray natin sa Panginoon,
Pero sa halip na talagang magtagumpay tayo, nalugi, na bankrupt. Minsan, may mga kabataan na gusto na magkaasawa, nanligaw, pero imbis na makapag-asawa, na-busted pa. Sometimes may mga plano tayo na napakaganda. Pero ang nangyayari, ang sagot ng Diyos is exactly the opposite of what we are praying for. Sometimes, yung mga bagay-bagay na nangyayari sa atin, hindi maganda. Sometimes, what happens ay yung mga bagay na ugly, bad. Akala natin ugly, bad. Pero alam niyo po ba, sabi ko nga, ang Diyos laging may plano sa buhay natin. At ang sabi ng Romans 8:28, sabi ron, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Alam nating ang lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip para sa ikabubuti, para sa mga taong nagmamahal sa Panginoon, mga taong tinawag ayon sa Kanyang panukala. Kaya pag ikaw ay nagmamahal sa Panginoon, tandaan mo, ano man ang mangyari sa buhay mo, ano man yung mangyari, gaano man ka-ugly, yung nangyari sa iyo, no matter how ugly, no matter how bad, if you love the Lord, pag namamahal ka sa Panginoon, kayang baliktarin ng Diyos yan. Dahil nagmamahal ka sa Diyos, kayang baliktarin yan. At makikita mo, yung kanyang panukala, mas maganda sa panukala mo. At it turned out to be for your own good. Ito po ang sinasabi ng Romans 8:28. Alam nating ang lahat ng bagay ay gumagawang para sa ikabubuti ng mga taong nagmamahal sa Panginoon. Mahal mo ba ang Panginoon? Ano man ang mangyari sa buhay mo, para sa kapakanan mo yan, para sa ikabubuti mo yan. Magtiwala ka lamang sa Panginoon. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. So una, remember the Lord in total dependence on God. Pangalawa, yung humility. Pangatlo, yung gratitude. Yung pang-apat po, yung faith in God. Yung pananampalataya sa Diyos. Natutuparin niya ang kanyang pangako. Hindi ba sa verse 18? But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His word to your forefathers as it is today, as it is to this day. So, yung mga pagpapala na kanilang narakamtan, ito resulta ng pangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno. Alam niyo ang isang katangian ng Diyos. Pag siya'y nangako, sigurado, ang pangako niya, kakamtan mo. Ibibigay niya. Hindi pa ba kagaya ng tao, pag nangako, napapako. Pag hindi kagaya ng kandidato, nangako na nga, tutuparin pa ba? Nangako na nga eh. Sobra naman kayo. Pero ang Diyos, pag nangako, siguradong tutuparin niya. Kaya magkaroon tayo ng pananampalataya sa Panginoon na kapag nangako siya, ang pangako niya, ibibigay niya sa atin. Amen po ba? Kaya nga, ang mga Israelita, the chosen people of God, pinangakuan ng Diyos na dadalin sa isang lugar na sagana sa lahat ng bagay. At dahil yung iba hindi sumuhay, hindi natikman, hindi nakamtan. Pero yung mga talagang sumunod, nanampalataya sa Kanya, naranasan ang ipinangako ng Diyos. Tayo rin po, mga chosen people of God in our generation. Tayo inanampalataya sa Panginoon. At alam ko po, ang tunay na nananampalataya ay talagang sumusunod sa Panginoon. Obedience is a proof of our faith in God. Hindi po pwedeng ipaghiwalayin ang obedience sa yung faith. Ang obedience po, resulta ng ating pananampalataya. At hindi pa pwedeng sabihin mong nananampalataya ka na hindi ka sumusunod. Sumusunod ka kasi alam mo, yung pangako ng Diyos matutupad sa iyo. Amen ba? Bakit hindi ka sumusunod? Pero kasi wala kang tiwala sa Diyos. Sa akala mo, hindi kayang tuparin ng Diyos ang pinangako sa iyo. Pero kapag ikay nagtitiwala sa Diyos, yung pananampalatayang sinasabi mo, sasamuhan mo ng pagsunod. Amen po ba? Kaya nga iyon po, kailangan sumunod po tayo sa Panginoon. Meron pa po isang talata na ibahagi sa inyo, yun pong 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8, according to NIV, sabi ron, and God is able to make all grace abound to you, so that
in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Bakit? Pakibasa nga sa Tagalog yun. 2 Corinthians 9:8. 2 Corinthians 9:8. Hindi kaya tayo nakikinig eh. 2 Corinthians 9:8. 9:8. Wait po, yan na. Magagawa ng Diyos. Yun yan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Di bansalin eh. Para may magamit kayo sa pagkakawang gawa. No? So sabi ron, and God is able to make all grace abound to you. Magagawa raw ng Diyos na pasaganain tayo sa lahat ng bagay. Kaya ba ng Diyos yon? Kaya ba ng Diyos na pagyamanin ka? Kaya ba ng Diyos paunlarin ka? Kaya ba ng Diyos pagbigyan ka ng magandang negosyo? Kaya ba ng Diyos na mapagtapusin ka ng pag-aaral mo? Kaya ba ng Diyos na bigyan ka ng kotse, ng lupa, ng bahay? Ano bang hindi kayang gawin ng Diyos? Amen ba? And sabi ron, and God is able to make all grace abound to you. Magagawa ng Diyos na paulanan kayo ng mga biyaya at pagpapala niya. Kaya bang gawin ng Diyos yon? God is able, but is He willing? Willing ba ang Diyos na pagpalain ka? Amen. Bakit? Basket. Una-una, gusto ng Diyos na pagpalain ka kasi God is our Creator. Sino bang lumikha sa atin? Ang Diyos, di po ba? Nilikha tayo lahat ng Diyos. At ang gusto ng Diyos, magtagumpay tayo, kilalanin tayo. Para magamit tayo ng Diyos na ipakilala siya sa mga tao sa paligid natin. Sabi sa Ephesians 2:10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God had before ordained that we should walk in them. Sabi ron, tayo raw pong masterpiece ng Panginoon. We are God's masterpiece. Workmanship means masterpiece. Sa ibang salin, God's display, God's exhibit. Ipinagmamalaki tayo ng Diyos. Pag sinabing masterpiece ka ng isang tao, yung bang gawain niya nito, pangkaraniwan lang o nakakahigit sa karaniwan? Ano? Pag sinabing masterpiece, pangkaraniwan lamang ba ito? Hindi ba ito espesyal? Hindi karaniwan to? Di ba? Pag sinabing masterpiece, baring sabihin mo, if it is not the best, this is one of the best. Amen po ba? Masterpiece, God's exhibit, God's display. Ganun po tayo. May mga tao po na mayroong mga obra. Madalas yung sinasabi sa inyo yan. Ang example ko po ngayon, kasi nung nag-aaral ako ng high school, marami akong kilalang mga naging sumikat dahil sa kanilang mga obra. Mga literary works, kagaya po ng, halimbawa si Jose Rizal, hindi ba yung Noli Me Tangere at El Filibusterismo and Mi Ultimo Adios, kinilala, naging sikat. Amen ba? Amen po ba? Nung sumikat ito, si Rizal ba sumikat din? Nung si Francisco Balagtas, kinompose niya yung Tulang Florante at Laura, naging masterpiece. Kinilala ba si Balagtas? In fact, hanggang ngayon, kilalang-kilala natin. Amen ba? Yung Espolarium, kilala niyo ba kung sino may obrang Espolarium? Painting ito ni Juan Luna. Tapos marami pang mga author. Without Seeing the Dawn by Esteban Habiliana, The Legend of Malakas and Maganda by Francisco Icasiano, Sa Pula sa Puti by Soc Rodrigo, yung Paradise Lost, Paradise Regained by John Milton, at marami pang iba. The Raven by Edgar Allan Poe, Antony and Cleopatra by William Shakespeare, at marami pa po. Yung mga akda nila na pinasikat, obra maestra, ito po ay nakatulong para makilala sila ng mga tao sa buong mundo. Amen po ba? Yun pong balita kailan lang. Kilala si Fernando Amorsolo. National artist natin siya, painter siya. Merong ninakaw dun sa silay,
sa Bacolod. Sa Bacolod yata, Negros Occidental. Doon sa museum sa Silay, ninakaw ang kanyang painting. Ang pamagat, Mango Harvesters. Worth ng 6 to 12 million daw po ito. Ninakaw, kasi parang event. Ngayon, napakahalaga po nito. Kaya nga, si Amorsolo, isang sikat na painter. At siguro, isa sa nagpasikat sa kanya, yung painting na ito. Ngayon, ang punto ko po, kapag po, ang akda ng isang tao, ang obra maestra ng isang tao ay sumikat, kasamang sumisikat ang lumikha nito, ang may akda nito. Amen po ba? Nakuha niyong punto. Tayo po, ang lumikha sa atin ay ang ating Panginoong Diyos. Pag sumikat tayo, pag kinilala tayo, sino ang sisikat? Sisikat si Lord. Kasi ipamamalita natin na kaya tayo pinagpala dahil sa atin pong Panginoon. Amen po ba? Kaya nga ang ibig ng Diyos, kalooban ng Diyos, na tayo umasenso, tayo magtagumpay. Kasi ang ipapakalala natin sa ating buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Let your light so shine before men that they may see your good works and they glorify your Father which is in heaven. Pag tayo kinikilala, pag nagliliwanag tayo sa mga tao, ang itinataas natin, walang iba. Binibigyan natin ng papuri ang ating pong Panginoon. Kaya ito pang dahilan, kaya pagpapalain po tayo ng Diyos. Amen po ba? Willing ang Diyos na pagpalain tayo. Pangalawang reason, because we are God's children. Iba po yung creation of God sa children of God. Hindi po lahat ng tao anak ng Diyos. Lahat ng tao, creation ng Diyos. Ang lumikha sa atin ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao anak ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12, nakakalimutan ko na yun. But as many as received Him, He gave them power to become sons of God, even to them that believed on His name. Yung mga tao po na tumanggap kay Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, sila po ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Kaya pag ikaw nanampalataya sa Panginoon, pag tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas, mapapabilang ka sa anak ng Diyos. Amen po ba? At pag ikay anak ng Diyos, willing ba si Lord na pagpalain ka? Naturally. Sigurado. Ang gusto ng Diyos pagpalain tayo. So, balikan natin yung verse. And God is able to make all grace abound to you. Magagawa ng Diyos na paulanan tayo ng kanyang biyaya at pagpapala, payamanin, pasensin, pagtagumpayin sa buhay natin. Bakit? Sabi ron, and God is able to make all grace abound to you so that in all things, upang sa lahat ng bagay, ibig ng Diyos, yung lahat ng bagay, tayo sumasagana. Amen po ba? Hindi tayo nagkukulang. So that in all things, at all time, sa lahat ng pagkakataon, ibig ng Diyos na tayo sumagana. Hindi lamang daw po ngayon, hindi lamang bukas, kundi sa bawat araw sa ating mga buhay. Amen po ba? Magagawa ng Diyos na pagpalain tayo, higit pa sa ating pangangailangan. Yung pagpapala ng Diyos, hindi po kasyang-kasya. Pag kasyang-kasya, hindi ka makakatulong sa iba. Masaganang biyaya at pagpapala ang ibibigay niyo sa atin. At ang pagpapala ng Diyos, part of the blessings that God has given us, is for us to enjoy. Kaya lang, hindi lamang po para sa atin. Kaya sobra-sobra yan para may magamit tayo. Pantulong sa ating mga mahal sa buhay, sa ating ama, sa ating ina, sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay, sa ating church, at sa mga nangangailangan. The reason why God bless us is for us to be a blessing. Amen po ba? Kaya nga ikay pinagpapala kasi may dayo ng Diyos sa buhay mo. Gusto ng Diyos na ipakilala mo si Lord sa pamamagitan ng mga mabuting gawa, tulungan mo yung tao para sila ay makakilala sa Panginoon. Amen po ba? And God is able to make all grace abound to you so that in all things, having all that you need, at all times having all that, dahil alam lahat ng pangailangan binibigay ng Panginoon, ikaw ay sasagana sa mabubuting gawa. Amen po ba? Kaya nga, pag nagpo-post tayo, ay blessed na blessed ako ni Lord. Sana matikman din namin yung blessing mo. Hallelujah. Ngayon, ang ibig ko lamang po rito, God bless us. The reason why God bless us is for us to be a blessing to others. Kasi pag naging blessing tayo sa others, ipinakikilala natin ang Diyos sa mga tao sa paligid natin. At ito po ang gusto ng Diyos. Kapag lalo natin siyang pinakikilala, lalong pagpapala ng Diyos,
ay makakamtan po natin. Amen po ba? Power to bless. God has the power to bless. Amen po ba? He has the power to bless us. At ibig natin, mabless tayo. At kapag tayo yung na-bless, kaya rin natin mag-bless sa iba. Amen ba? So, ang dapat sa buhay natin, ang una natin talagang hinihiling sa Panginoon, ay i-bless niya tayo. I-bless niya tayo kasi pag inuna nating hinanap ang Diyos, ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran, lahat ng bagay, ibibigay sa atin. Amen po ba? Matthew 6:33, that seek ye first the kingdom of God and His righteousness, nor these things shall be added unto you. Kaya po, ang hilingin natin sa Diyos, i-bless tayo. Kasi, we cannot give what we do not have. Hindi natin kayang ibigay yung wala tayo. Kaya ang unang hilingin natin sa Lord, first bless me that I can be a blessing to others. Pag ako'y pinagpala mo, ako'y nangangako na meron akong tutulungan, na meron akong pagpapalain. Kasi alam namin, kaya mo kami pinagpapala, may dahilan ka para luwalhatiin namin ang iyong dakilang pangalan. Amen po ba? Kaya ito po yung lesson natin ngayon. The secret of blessings revealed. God is the source of all blessings at siya ang blesser natin at kapag tayo na-bless, meron tayong kakayahan na mag-bless din ng iba. Amen po ba? Tayo po yumuko tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na nangusap ka po sa amin sa pamamagitan ng mga salita. At nakita namin ang pangangailangan namin sa iyo. Ang sikreto po ng pagpapala ay kung kasama ka namin sa buhay namin. Because apart from you, we can do nothing. Kaya tulungan mo po kami na sa aming buhay, sa aming bahay, makasama ka po namin at aming mga buhay maging pagpapala sa mga tao. Kaya maraming salamat po sa umagang ito. At ang dalangin ko sa bawat isa na nagbigay ng panahon sa pananambahan namin sa araw nito. Nawa po ang mayamang biyaya at pagpala, ibuhos mo sa amin. Yung sinasabi po ng Matthew 6:33, na kapag inuhan namin, hinanap ang iyong kaharian, ang iyong katwiran, ang lahat ng bagay, idadagdag mo sa aming mga buhay. Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayong lahat? Tayo po ay sumamba, umawit ng isang awit sa Panginoon.
Father. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Salamat po, Panginoon. Ama, nagpapasalamat po kami sa umagang ito na yung mga salita mo ay nagpaalala sa amin ng maraming bagay. Na una-una, ang sikreto ng pagpapala sa iyo lamang matatagpuan. Na kailangan po kami magpakumbaba sa iyong harapan na hindi namin sabihin na kaya kami pinagpapala mo dahil sa sariling kalakasan, sariling kakayahan. Lord, tulungan mo po kami na magkaroon ng heart of gratitude, Lord. Lagi nagpupuri, nagpapasalamat sa mga pagpapala mo at lagi po dalangin namin na magkaroon kami ng pagtitiwala sa iyo, sa iyong mga salita, na lahat ng iyong pangako ay gagawin mo sa aming mga buhay. At salamat din po na alaman namin ng reason, ang dahilan, kaya pinagpapala mo kami para maging pagpapala sa iba. Kaya maraming salamat po at ang dalangin po namin sa bawat isa sa amin. Samahan niyo po kami, patnubayan niyo kami, gabayan niyo kami, ingatan niyo po kami. Saan man kami makarating, nawa po ang iyong mayamang biyaya at pagpapala ay buhos mo sa bawat isa. Let your shalom blessings and divine protection flow. And let your grace continue to abound in us. And let your presence, let your favor, let your mercy, and let your love rest and dwell among us. Taas po natin ang ating mga kamay. Nawa po ang pag-ibig ng ating Ama, ang pagliligtas ng ating Panginoong Jesucristo, at ang patnubay at paggabay ng banal na Espiritu ay sumabawat isa sa atin mula ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. God bless everybody po. Pagpalain tayo lahat ng Panginoon. Step.